Hi, papagawa na kayo sir next. Good morning. Ayan, Martes tayo ngayon. Pangasinan ang lakad po natin. Maganda po yung maganda na po yung panahon. Wala na yata yung Bagyong Nika. Kahapon dito sa Pampanga. Halos hindi naman po siya nanalasa or umulan dito. Umulan na lang, bagya lang. Continue na nila tong plastering nitong bakod. Napakalinis yung tingnan ngayon. So, tara. Bali anong gagamitin ko? Itong pickup, si Proxy. Tapos si Bayaw, meron din siyang lakad ngayon doon sa Pangasinan. Meron siyang mga materyales na dadalhin doon. Yung tiles sa may mga boss, sa may lanay, porch, balcony, tsaka sa may garahe. Ayan. Ipipick upin niya ngayon dito sa Tarlac. Tayo. Dala din natin yung mga ilang ilaw na hindi po kasya doon sa kasi sa Kehiro. Ito pa yung ilaw na malaki. Dadalhin natin doon. So let's go. Produkto petrolyo, mga kumpanya ng langis ngayong araw. And on the way na tayo papuntang pong Pangasinan. Dadaan muna ako dito sa Arayat Project. Ihatid ko lang po itong pintura. Habang piso 50 sentimo ang dagdag presyo sa bawat litro ho ng gasolina. Uy, may piso 20 sentimo naman, pagtaas na naman ang presyo ng gasolina. Nauna na rito, sinabi ho ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na ang big time oil price hike ay dulot po na epekto ng bagyo sa production output ng Estados Unidos na bingbing plano ng... Ayan, nandito na po tayo dito sa Arayat Project. Ayan, dala ko na yung kulay ng ceiling nitong roof deck. Summer Sea ang kulay po na nagustuhan nila ate. Summer Sea. Para siyang ganyan, para siyang ganyan na ulap na medyo light lang. Ayan, napauna ko na po ito para pagka natapos ito malagay yung salamin doon, so malipat na tong scaffold dito sa area dito. Bale yung pintor po rito tatlo na, si Eddie, may pangalan ng isa, tatlo na sila. Ayan o, buwak na yung mga ilaw. Ayan. Pinlight na po yung nilagay ko rito, 6 watts. Siya, marami siya pero maliliit lang. Mas maganda ganyan, parang siya. Parang siyang bituin. Tapos tricolor din yun. Pwede siyang warm white, tapos full white. Maganda rito pagkagabi. Minsan magpagabi tayo dito sa taas.
Ayun na. Ayun na yung concrete topping na may design. Ganda niya. Kompleto pa to. Tapos ay gagrout na po natin yan. I-grout yung mga groove. Ayan, prepare na rin po itong ceiling. Ang tulad na kung explain ko dati about sa pagpipintura ng PISM board ceiling. Ayan, una, yung pong joint nya is yung hinahasa namin, yung dugtungan ng PISM board. Tulad dito. Ayan, hinahasa namin pagka in-install. Ayan, makapansin nyo na siyang gukad dyan na alos 2 inches magkabilaan na hinasa namin ng grinder para yung dugtungan nya is maganda siyang masilyahan, hindi nakaumbok pagka nilagyan po kasi natin ng mesh tape yan, tapos epoxy. Kung wala siyang hasa na ganyan, may possible na uumbok yung mesh tape kundi mamasilyahan ng malapad pagka kasi ganong meron na siya mesh tape na hindi nasang ganyan. Kailangan yung masilya mo at least ganyan kalapad para yung kanyang joint or dutungan na isa hindi siya visible. Pero yan, tulad niya, no? Yan, halos pantay na po yan. Liliyahin na lang yan. Epoxy, multipurpose, tapos mesh tape, yung gasa yung tinatawag ng mga pintora yan. Tapos skim coat. Ayan. Tapos yung mga rivet dito sa gitna, alos lubog na po yung ulo niyan. Meron mga hasahan dyan, konting-konti lang. Hindi po kailangan pong ilubog yan, kasi pagka hindi nyo nilubog yan tapos ginrinder ng pintor, possible na mapupudpud yung ulo nya. So malalaglag po yung ceiling, yung PISM board. So kailangan ilubog yung ano na yan, yung rivet na yan. Kaya yung ginagamit naming PISM board, 4.5 mm yung thickness, so kapal. Ito. Ayan. Meron nabibili niyan yung 316, manipis po yun. Lalo na pagka nilubog nyo pa yung ulo ng rivet, so possible na konti lang yung hahawak or kakapitan ng rivet, yung makapal yan. Ayan, yung ginagamit namin alas 4.5 mm sa PISM board ceiling. Tsaka dito sa area na to, hindi advisable yung yung mga iba po kasing gumagawa, ginagamit nila sa ceiling gypsum board. Ayan, dito hindi po pwede yung gypsum board, prone siya sa moisture, tapos open space. Tsaka ang disadvantage ng gypsum board, pagka po natuluan siya dahil nga lang siya gypsum or yung parang chalk na sinanwich sa paper or papel na pinatigas. Pagka natuluan yun, masisira yung ceiling. Hindi tulad nitong PISM board, siya fiber cement board. Matutuluan man po yan, magkakadamage lang yung pintura. Hindi katulad ng gypsum board na pagka natuluan siya, possible na masira na yung gypsum or yung ceiling. Kaya ako, halos ganito po yung ginagamit namin, PISM board. Marami na po kasi kaming experience na ni-repair na gypsum board ceiling. Yun yung naging problem. Ayan, mas maganda kung sa second floor, sa ilalim nitong slab, doon yung gypsum board. Tapos dito pagka yero, for example, yero yung second floor. Ang yero kasi hindi naman po natin maiwasang hindi tumulo. Pagka bago siya or pagka bagong gawa, syempre di pa tumutulo yan dahil yung yero is bago pa. Pagkalipas ng ilang taon, maybe 5 years, 10 years, mangangalawang tulad ng yero na yun, nangangalawang ngayon. So possible na tutulo pagka natuluan yung gypsum board. So
sira. Kaya kami halos kadalasang ginagamit po namin Tyson board. Ang inaano natin, na-advise natin o ginagamit natin yung tatagal siya. Ayan. Okay na dito. Continue lang itong concrete topping. Okay na, let's go. Pangasinan po tayo. Siya point. Sir, good morning. Good morning, random checkpoint lang po. Saan po sila gagawin, sir? Pangasinan po. Ah, kaya pala maraming dala. Sige sir, ingat po ha. Okay, thank you. Stopover dito sa kilometer KM 134 northbound. Stopover muna tayo para mag coffee. Hindi nakakantok yung biyahe lalo na pagka mag-isa ka pong buong biyahe. Nakakaantok. Head east toward Patron KM 134. In 50 meters, KM turn right onto 100. Okay, and let's go. Coffee break tayo sa biyahe. Ayan. Nandito na tayo dito sa Rosales project. Time check, alas 9:46. Ayan yung sa staircase. Tandaan ko wala, 24 milya. Ayan, gray na. Tapos na-apply na rin ng emulsion yan. So, every week na pagpunta natin dito maraming improvement dito sa project. Halos nakaka-excite yung outcome nito. Tapos meron po tayong bisita rito na taga rito rin na nanonood sa ating vlog. Sila ma'am. Gusto din po nilang mag-inquire o magpagawa dito. Ayun si Ma'am Joy at si Don po. Don Nadalia. Baka meron kayo gusto mo natin. Kita si Aika, hi. Papagawa na kay Sir next. Family. Doon tayo din papagawa. Ayun. Next year, hopefully. Sige po ma'am. Basta kontak lang po kayo. Opo. Thank you. Sige po, thank you po. Thank you, sir. Thank you ma'am. Nice meeting you. Thank you po. See you next year. Hopefully. Ayan, ito po yung mga tiles. On Jadabad. Mga tiles na lalagay dito sa garahe, sa porch, sa balcony, sa lanay. Ayan, tapos pala mga boss, start na rin namin yung bakod. Napag-usapan na rin namin ni Kuya Ricky. Nandito po si Kuya Ricky, yung owner. Si Ate Malay na yan, shoutout, bumalik na po siya sa US. Ayan. Ayan, ito yung sa lanay 60 by 60 na pang outdoor, non-skid. Saka dito sa porch. Pogi oh. Pogi, solid ito, pogi. Ayan yung wood planks. Gusto mo lagyan din. Gusto mo lagyan kayo ng nanti oh. Tatama sa planks na nanti dyan. Yung wood planks. Sobra po yan. Tatabasan na lang namin. Ito, yung tiles dyan. Tapos, ito naman yung kailangan din natin, next natin kailangan i-prepare naman itong kitchen countertop.
Ang gusto nila ate dito ay sa Kalakata Gold, yung nilagay namin sa Magalang tsaka sa San Simon. Ganun din po yung gusto niya ate dito. Oh. Ito. Ballpen mo, baka mawala. Shout out ni Bay Den. Shout out, boss Den. Ayos na ka. Yan, ito yung design. 60 by 60, tapos yung 40 by 40 niya halos kawig din. Kawig din niya. Yan naman pang garahe. Yung basag. Yan yung basag para masole, no? Para maidaan ngayon doon sa Tarlac. Ano po namin nabili ito. Hindi ko lang alam yung location, pero yung store hindi ko rin pala alam yung pangalan ng tindahan kung saan kami bumili ni Cap. Ayan, dito po ilalagay yung ano, yung neon light. Meron na siyang group. Ito. Na ano na po natin to, na testing na to, na pailawan natin sir. Ito yung configuration. Ito natin siya i-mount. Mga neon light. Kain tayo. Railing, step light, kanalagay po yan. Tapos to, ay, hindi lang maganda sa labas, pati sa loob. Tayo. Ayan. Okay na rin po yung bakod. Susunod na namin yung bakod. So hindi po tayo magbabawas dito. Meron pang gagawin yung mga tropa dito na gagawa bakod. Saka dito pinapagawa na rin nila kuya to, sa kapatid niya. Yun na masarap. Boss, tingnan nyo naman yung sausawan nila. Sa palanggana nakalagay. Oh, diba? Walang kamatayan talapia mga idol, ayan. May ano pa doon? Ayan si W Bus, mga idol. W Bus. Dito na lang ako sa plato. Marami tayo. Kain tayo. Tapor, mangan. Na. Ito po yung moon ng property line ni Kuya. Sila Kuya Ricky tsaka ni Ate Malay. 350 square meter ang total floor area nito lote. 350. Yan po namin yung ano dito. Sasabihin na po namin gagawin yung bakod na. Tatamaan po yung saging doon. Halos yung property line nila kuya dito sa may ano na yun, cyclone wire. Ayan. Kailangan patayin yung saging para makapag-layout dito. Sa may muhon doon. Panik tayo sa taas. Hindi pa tayo nakapanik sa taas pala.
preparasyon ng pintura finishing. Pinipinish na rin itong hagdanan para pagka nilapat itong mga wood planks sa ano, pulido. Liha-liha, malikabok. Ito yung mga main door, sabit na. Ayan, puro panel door po ito, solid, mahogany wood. Ito yung kanya CR. Yung water closet nandun na po. Dinala na namin. Bintana, okay na rin yan. Huli ko lang papalagay yan para hindi na madumihan. Malinis. Ang kulay niya, ito na yung kulay niya. Parang ano siya, parang tool white ang kulay niya. Medyo may pagka parang gray and yellow. Ano, may yellow ng konti na meron din pagka gray ng konti. Ito na yung center light ng master. Ganda oh. Nilalagay namin grout dito sa CR. Ito. Grout sealer. Sim beauty agent. Vanity. May balcony. Tiles na rin. Railing na lang to. May tinatapos lang yung ating welder. Pagka okay na. So maglalagay na po tayo ng mag-welding dito. Tsaka yung kanyang pinaka-railing dito. Railing. Ganda. Di na rin tayong tatagal. Papagawa rin ako ng banded accessories na dadaling ko sa Bulacan. Umpisa na nilang italis tong lanay. Ayan, buo po tayo ron. Tapos dito yung soroho para yung kanto niya dito, yung edge niya buo. Yun oh, ganda na oh. Iilaw na. Lalo na pagkagabi. For sure, head turner itong bahay nila ate, saka ni kuya. Ang mapadaan dito, sigurado mapapalingon sa ganda. Lalo na po pagka nakumpleto na rin pati yung kanyang perimeter fence. Ayan. Head turner itong bahay. Ganda. Ito yung ilaw ng staircase. Wala bang tape doon? Tape mo nga yan. Baka mas... Ay, papasok ko na doon sa loob yan.
Kaso niya baka disgrasya yan. 24,000 ang presyo nun. Dito yan sa may staircase. Lapit na. Lapit na. Ayun na, na-order na po yung materials dito sa bakod. So yung mga wala nang masyadong gagawin dito, pwede nilang tirahin tong perimeter fence. So let's go. Abulin ko pa yung paggawa ng blended accessories na dadalhin natin sa Bulacan. Di na po tayo magkatagal. Nandito na tayo sa Arayat. Ayan, mahahabol pa natin yung si Aren eh. Ano po tayong kailangan ipagawa sa kanya? Okay na po, na ipagawa ko na rin yung kailangan kong materials na dadalhin. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo ng farm. Ayan, nandito na po tayo sa farm. Yung po mga nagtatanong kay Paring Denden na ano na po siya, dapat lalabas na po siya ngayon. Kaya lang yung pong bill niya sa ospital medyo may kalakihan. Halos sumabot po yata ng yung kanilang bill, 40,000 may get. Meron naman po silang PhilHealth. Nabawas siya sa PhilHealth niya, parang ano lang, konti lang. So ngayon ang problema, kailangan po nilang lumikom ng halos may get 20,000 may get pa. Siyempre tayo, tutulong din tayo doon, pero hindi sapat yung ganong kalaki. Medyo malaki po yung naging bill niya sa ospital. So nananawagan po ako sa inyo, yung po mga may mabuting puso, malaking bagay po yung inyong tulong kay Paring Denden. Ayan. So tingnan natin kung igagawa natin ng paraan yung bill niya sa ospital. Halos saan po yung kailangan pa nilang i-provide, halos may 24,000 yata ang kailangan pa niya para makalabas na po siya. So ayan, maraming salamat po sa mga mabuting puso dyan. So dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po mga boss, God bless. Ingat.